Tahimik na naglalakad si Hasith Bowl sa likuran ni Sher Eshi habang pasimpleng sinusulyapan si UGT. Samantala, nasa unahan naman si UGT habang hinuhugot ang malaking espada sa likod. Kasabay noon ay opisyal nang nagsimula ang raid sa Kraken Dungeon. Marahas ang pag-alo ng Hethesi na tila nagbabala ng panganib. Nang makita nila ang pangalan ni UGT bilang combat coordinator, agad silang nagbulungan. Nagtataka ang ilan kung bakit biglang may idinagdag na hindi kilalang tao sa ganoong kapanganib na operasyon. Sa di kalayuan ay tahimik lamang na nakasandal si UGT sa isang bato. Maya-maya ay lumapit si Sher Eshi at sinabing ipinaliwanag na niya sa lahat na kakilala niya si UGT. Bagamat may ilan pa ring nagdududa, hindi naman daw yun magiging problema. Pagkatapos ay tinanong niya kung wala na ba itong balak pang gumawa ng gulo. Walang emosyon na tumanggo si UGT. Oo lang ang naging sagot nito. Napabuntong hininga si Sher Eshi at sinabing tapusin na lang nila ang operasyon dahil masyado na raw magulo ang buong sitwasyon. Sa gilid naman ay nakaupo si Hasith Bowl habang tahimik na nakikinig. Maya-maya ay hindi nito napigil ang magsalita. Sa tingin daw niya ay mukhang kinakabahan si Captain Sher Eshi. Pabiro pa nitong sinabi na baka importante talagang tao si UGT o baka isa pa itong inspector ng Alliance. Tahimik lamang si UGT. Napatawa naman si Hasith Bowl at sinabing mukhang marami na itong karanasan sa mga mapanganib na dungeon. Inamin pa nitong takot talaga siya sa tubig kaya unang beses pa lamang niyang magsilbing combat coordinator sa isang ocean dungeon. Pagkatapos ay pabiro itong commandant kay UGT. Ayon dito, kapag nahulog siya sa dagat ay huwag siyang iiwan dahil siguradong lulubog siya. Bahagyang natigilan si UGT. Namula naman si Hasith Bowl at sinabing may aasikasuhin muna siya. Hindi raw siya karaniwang ganito kaya nagtataka rin siya kung bakit bigla siyang kinakabahan. Pagkasabi noon ay mabilis siyang umalis. Tahimik lamang siyang pinanood ni UGT. Ang Hasith Bowl na kilala niya noon ay isang taong takot sa malalim na tubig at nanginginig pa sa tuwing nakakakita ng dugo. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi man lang natatakot sa dagat. Bagamat dala nito ang ilang piraso ng alaalang nawala sa timeline, hindi pa rin siya nito nakikilala. Para kay UGT, isa lamang itong imitasyon na gumagamit ng mga alaala ni Hasith Bowl. Marahil ay matagal nang nakatali ang tunay nitong kaluluwa sa Seventh Lord of the Abyss na si Rakshada. At ang may pukana ng lahat ng ito ay isang nilalang mula sa labas ng timeline. Ang tanging layunin nito ay itulak si UGT sa desperasyon sa pamamagitan ng pagpapatay muli sa taong minsan niyang minahal. Ngunit malinaw na hindi nito lubos na nauunawaan si UGT. Bigla namang nag-iba ang ekspresyon ng lahat ng may napakalaking tentacle na umangat mula sa kailaliman ng dagat. Unti-unting lumitaw ang Kraken habang gumagapang palabas ng tubig. Mas malaki ito kaysa sa nakasaad sa mga ulat kaya agad naging seryoso ang buong strike team. Mabilis na lumapit ang isang miyembro kay Sher Eshi at hiniling na magbigay na ito ng utos. Agad namang natauhan si Sher Eshi at sinabing tapusin nila agad ang halimaw dahil may celebration pa silang pupuntahan pagkatapos. Kasabay noon ay iniutos niya ang pagsugod ng frontline units. Lumitaw ang mga araw ng enerhiya sa kanyang kamay habang sabay-sabay namang umatake ang buong grupo. Sunod-sunod na tumama ang iba't ibang beam at pag-atake sa katawan ng Kraken. May ilang mandirigma ring agad nakalapit at walang tigil na pinaghahampas ang higanti. Ngunit tila bakal ang balat nito at halos walang epekto ang kanilang mga atake. Sa kabila nito ay hindi sila tumigil. Sa wakas ay may isang mandirigmang nakatama sa mata ng Kraken. Dahil doon ay lalo lamang itong nagwala. Bago pa makalayo ang mga umaatake ay isang napakalaking tentacle ang bumagsak sa kanilang direksyon. Agad sumigaw si Sher Eshi at inutusang pigilan ang mga tentacle nito. Kasabay noon ay pinapalakas ng support units ang mana ng kanilang mga kakampi habang tuloy-tuloy naman ang cover fire ng mga marksman. Maayos na nagtulungan ang buong grupo habang hinihintay ang utos ng combat coordinator. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang mabiyak ang mga Cade nang pumipigil sa Kraken. Nang inig ang pari na kumokontrol sa mga iyon at sinabing hindi na niya ito kayang pigilan ng matagal. Agad na palingon si Sher Eshi kay UGT at tinanong kung natukoy na nito ang kahinaan ng halimaw. Malamig na sumagot si UGT na ang kaliwang mata ang targetan nila. Napakunot noo si Sher Eshi at tinanong kung iyon ba ang core ng Kraken.
Simple lamang ang sagot ni UGT. Ayon dito, hindi man iyon ang core, doon ito pinakasensitibo sa sakit. Tumango si Sher Eshi bilang pagsang-ayon. Ngunit maya-maya ay bigla itong natigilan at tinanong kung nasaan si Hasit Bowl. Tahimik namang sinabi ni UGT na hindi pa ito bumabalik mula nang magpaalam na pupunta sa banyo. Napamura si Sher Eshi at hindi makapaniwalang mawawala ito sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay muli niyang tinanong kung sigurado ba si UGT sa kaliwang mata. Hindi na sumagot si UGT. Ngunit sapat na yun para maintindihan ni Sher Eshi ang ibig nitong sabihin. Agad siyang sumigaw sa buong grupo na pigilan ang Kraken habang siya mismo ang magbibigay ng malakas na atake. Kasabay noon ay pinakawalan niya ang buong lakas ng kanyang enerhiya. Unti-unting nabuo ang isang napakalaking arrow sa kanyang kamay. Pagkatapos ay buong lakas niya itong pinakawalan patungo sa kaliwang mata ng Kraken. Kasunod noon ay isang napakalakas na pagsabog. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng Kraken habang mabilis na umatras ang mga mandirigma upang makaiwas sa impact. Maya-maya ay unti-unting bumagsak ang higanteng halimaw. Ngunit kahit nakita iyon ay hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ni Sher Eshi. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang atake upang tuluyang mapatay ang Kraken. Habang iniisip niya iyon ay may isang figurang nakatayo sa bangin sa di-kalayuan. Tahimik nitong pinagmasdan ng bumabagsak na Kraken bago tumalon pababa. Si Hasit Bowl iyon. At si Sher Eshi ang target nito. Namumula ang mga mata nito habang puno ng pagpatay ang tingin. Ngunit bago pa ito makalapit ay agad hamarang si UGT. Kasabay noon ay sumabog ang tubig dagat at nagkalat ang malalaking alon sa paligid. Natulala si Sher Eshi habang nakatingin sa nangyari. Hindi niya maintindihan kung ano ang biglang dumaan sa harapan niya. Sa ilalim ng dagat ay unti-unting lumubog ang mga piraso ng sirang armor. Kasabay nito ay lumulubog rin si Hasit Bowl. Galit na galit itong tumitig kay UGT at tinanong kung kailan pa nito nalaman ang plano niya. Malamig lamang ang naging sagot ni UGT. Hindi raw siya nito naiintindihan. At matagal nang wala ang damdaming minsan niyang naramdaman noon. Bagamat nagbahagi sila noon ng masasayang alaala at masasakit na karanasan, alam ni Hasit Bowl na si UGT rin ang pumatay sa kanilang lahat sa nakaraan. Pagkasabi noon ay malamig siyang tinitigan ni UGT habang umaapaw ang killing intent sa mga mata nito. Galit namang napangisi si Hasit Bowl at tinanong kung kilala ba siya nito. Ngunit maya-maya ay tila may naalala ito. Ayon dito, kaya pala pamilyar ang mukha ni UGT. Unti-unti raw niyang naaalala ang nakaraan. Magkasama raw silang lumaban noon sa battlefield at ilang beses ding nagsugal ng buhay para sa isa't isa. Pabiro pa nitong sinabi na malamang ay nagkahawakan pa sila ng kamay at naghalikan sa ilalim ng mga bituin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit. Mahina nitong sinabi na kahit magaspang ang mga labi ni UGT noon ay matamis pa rin ang mga iyon. Dagdag pa nito, kung alam lang daw niyang hahadlangan siya nito balang araw, noon pa sana ay kinagat na niya ang dila nito. Kasabay noon ay bigla siyang sumuntok. Ngunit agad yung sinalag ni UGT. Habang umatras ay nagsimulang magbago ang katawan ni Hasit Bowl. Unti-unting tumubo ang hindi mabilang na paa mula sa likod nito hanggang sa tuluyan nitong maipakita ang tunay na anyo. Pagkatapos ay ngumiti ito ng may kasiyahan. Ayon dito, sinabi mismo ni UGT na siya ang pumatay rito noon. Kaya ngayon naman daw ang pagkakataon niya para gantihan ito. Walang pag-aatubiling sumugod si Hasit Bowl habang sabay-sabay na umatake ang mga paa at tentacle nito. Tahimik namang hinugot ni UGT ang espada at madaling pinutol ang mga paparating na tentacle. Ngunit kasunod noon ay panibagong bug zone ng pag-atake. Patuloy lamang niya yung sinalag at pinutol ng walang kahirap-hirap. Dahil doon ay lalo pang ninas si Hasit Bowl. Paulit-ulit itong umatake ngunit wala ni isa sa mga iyon ang tumama. Maya-maya ay napatawa ito. Hindi raw makapaniwalang ganito na kalakas si UGT kumpara noon. Ayon dito, kung ganito lang sana ito kalakas noon, baka nailigtas pa nito ang kanilang mga kasama. Bigla nitong hinawakan ang kamay ni UGT. Pagkatapos ay tinanong kung bakit puro depensa lamang ang ginagawa nito. Nagtataka raw siya kung nakakaramdam pa rin ba ito ng guilt. Hindi pa rin ba raw nito kayang patayin muli ang babaeng minsan nitong minahal. Sunod-sunod nitong ipinaalala kung paano siya pinagtataga, pinagsasaksak at pinahirapan noon. Pati raw ang mga mata niya ay inalis nito noon.
Habang nagsasalita si Hasit Bowl ay nagsimulang bumalik sa isip ni UGT ang mga alaala ng nakaraan. Ngunit hindi siya natinag. Maya-maya ay nakatanggap siya ng abiso mula sa system. Ayon dito, may natukoy itong item na wala sa tamang timeline. Ang target ay ang dakilang espada ni Arma. Kasabay noon ay nagsimulang lumitaw ang hindi mabilang na sword slashes sa paligid. Dahil kontrolado na niya ang emosyon niya, hindi na siya muling nahulog sa ilusyon. Sunod-sunod na tumama ang mga slash kay Hasit Bowl dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Muli namang nagsalita ang system. Ayon dito, paprotektahan siya ng kapangyarihan laban sa impluwensya ng malas. Napaisip si UGT habang nakatingin sa espada. Naalala rin niya ang sinabi ni Green noon na hiniram nito ang espadang iyon mula sa Guardian dahil balang araw ay kakailanganin niya ito. Doon niya naisip na marahil ay kaya ng espadang iyon na alisin ang malas at kapangyarihan ng demonyo nang hindi kailangang patayin si Hasit Bowl. Samantala, galit na si Hasit Bowl habang ramdam ang pagkawasak ng katawan nito. Sigaw nito, may ginawa raw si UGT sa katawan niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli ay mabilis nang lumapit si UGT. Mariin itong sinabi na tigilan na ang paggamit sa katawan ng kawawang babaeng iyon at lumabas na ang totoong nasa likod nito. Kasabay noon ay muli siyang hamampas ng espada. Dahil sa tama ay naramdaman ni Hasit Bowl na unti-unting nawawala ang demon state nito. Lalo lamang itong nagngit-ngit sa galit. Ngunit maya-maya ay napatingin ito sa higanteng kraken na nakahandusay sa ilalim ng dagat. Unti-unting napangiti si Hasit Bowl. Ayon dito, basta hindi direktang tamaan ang tunay niyang katawan ay wala siyang dapat ikatakot. Pagkasabi noon ay mabilis siyang sumugod pababa at lumapag sa katawan ng kraken. Kasunod nito ay tumubo ang hindi mabilang na tentacle mula sa kanyang katawan. Isa-isa iyong bumaon sa laman ng kraken. Biglang sumabog ang kakaibang kapangyarihan mula sa kanyang mga mata. Sa isang iglap ay tuluyan niyang nakontrol ang higanteng halimaw. Tahimik namang pinagmasdan iyon ni UGT. Napansin niyang hindi lamang demon state ang taglay ng kalaban. Mukhang kaya rin itong icon ekka ang isip nito sa mga halimaw. Ngunit sa halip na sumagot ay sumigaw lamang si Hasit Bowl. Kasabay noon ay inutusan nito ang kraken na muling umatake. Nagliwanag naman ang espada ni UGT. Agad nitong ginamit ang Invisible Sword second form. Nagsimulang umikot ang enerhiya sa talim ng espada bago niya pinakawalan ng isang napakalakas na slash. Sa isang iglap ay naputol ang lahat ng tentacle na sumugod sa kanya. Napatitig si Hasit Bowl sa itim na kapangyarihang nakapalibot sa espada. Hindi niya iyon makita sa mga alaala ng babaeng ginagamit niya bilang sisidlan. Hindi rin iyon mana o blessing. Isa iyong purong killing intent na hinubog ng hindi mabilang na puot at sumpa. Hindi niya mapigil ang magtaka kung paano nakuha ni UGT ang ganoong klaseng kapangyarihan. Ngunit sa huli ay napatawa na lamang siya. Ayon dito, tunay ngang isa si UGT sa pinakabaliw na halimaw na nakilala niya. Kasunod noon ay dumiretso ang napakalakas na slash patungo sa kanya. Sa sandaling tumama iyon ay umalangaw ang napakalakas na aftershock sa buong baybayin. Dahil dito ay nagulat ang iba pang mga mandirigma at agad na napasigaw. Naramdaman ni Sher Eshi ang nakakatakot na kapangyarihang iyon at agad na napaisip. Sigurado raw siyang kay UGT nang gagaling ang ominous power na iyon. Makalipas ang laban ay muling lumino ang kalangitan. Tahimik namang naglakad si UGT habang buhat sa mga bisig niya si Hasit Bowl. Kasabay noon ay nagbigay ng panibagong abiso ang system. Nagsimula na raw itong kolektahin ang natitirang bakas ng malas sa katawan ni Hasit Bowl. Ayon pa rito, kailangan itong regular na bantayan upang matiyak na hindi na muling maapektuhan ng malas. Nang mabasa iyon ay saka lamang nakahinga ng maluwag si UGT. Ngunit maya-maya ay biglang nag-vibrate ang communication bracelet niya. Mabilis na narinig ang boses ni Gale sa kabilang linya. Nag-aalala itong nagtatanong kung nasaan na siya. Tahimik namang sumagot si UGT na may inayos lamang siyang personal na bagay. Ayon dito, hinahalo raw ni Yorim ang alak niya at iniinom pa. Napabuntong hininga na lamang si UGT sa kalokohan ng mga bata. Sa huli ay matagumpay na natapos ng 71 member strike team ng International Superhuman Alliance ang operasyon laban sa Kraken ng Hethesy. Pagkatapos noon ay isinama ni UGT si Hasit Bowl pauwi.
Pagdating nila sa bahay ay agad namang nanlaki ang mga mata ng lahat. Pagpasok pa lamang ni UGT ay para na siyang sinalubong ng investigasyon. Nakatayo sa may pintuan ang lahat habang nakatitig sa kanya. Naka-cross arms naman si Yurim at agad na humingi ng paliwanag. Sa sofa ay walang malay na nakahiga si Hasip Bowl habang nakasuot lamang ng maluwag na itim na damit. Napangisi si Yurim at agad na tinanong kung girlfriend ba iyon ni UGT. Samantala, si Gale naman ay halos mabigla sa iniisip na posibilidad. Napawisan lamang si UGT at ipinaliwanag na isa lamang itong matandang kakilala. Ngunit lalo pa yung ginatungan ni Yurim. Sa sobrang kulit nito ay agad siyang pinalo ni UGT sa batok. Mariin itong sinabi na hindi siya kilala ng babaeng iyon. Maya-maya ay nagtanong din si Yubam kung iyon ba ang dahilan kung bakit umalis siya kahapon. Ipinaliwanag ni UGT na kailangan niya itong bantayan dahil may mahalagang impormasyon itong dala. Bagamat namamaga pa ang ulo, napilitan na lamang si Yurim na tanggapin iyon. Ngunit biglang sumigaw si Gale. Nagulat tuloy ang lahat. Mariin itong sinabi na bahay nila iyon at gusto niyang manatiling pribado ang lugar. Ayaw raw niyang may ibang taong basta na lamang titira roon. Sinubukan ni UGT na ituro ang janitor bilang halimbawa. Ngunit agad namang sinabi ni Gale na iba iyon dahil hindi naman tao ang janitor. Maging si Yurim ay sumang-ayon sa paliwanag na iyon. Nang hingan nila ng opinyon si Yubam ay halatang hindi rin ito komportable sa presensya ng estranggera. Lalo na dahil babae ito. Sa huli ay nagkaisa silang lahat. Opisyal na hindi welcome sa bahay si Hasip Bowl. Matapos ang usapan ay pinatulog na ni Gale ang lahat para makapaghanda sa pagpasok kinabukasan. Bago umalis ay nagtanong pa si Yurim kung ano ang balak niyang gawin dito. Napabuntong hininga lamang si UGT. Sigurado siyang kapag nagising ito ay kailangan nitong maghanap ng ibang matutuluyan. Kinabukasan ay maliwanag ang sikat ng araw sa labas ng penthouse. Tahimik sana ang umaga ngunit biglang nagmamadaling tumakbo si Yurim papunta kay UGT. Kasunod naman nito si Gale na halatang kinakabahan. Agad nilang ibinalita na nagwawala na ang babaeng dinala niya kagabi. Pagkagising ni Hasip Bowl ay agad itong nagwala habang may hawak na basag na bote. Paulit-ulit nitong tinatanong kung anong klaseng lugar ang kinalalagyan niya. Tahimik lamang na pinanood ni UGT ang eksena habang karga si Gio. Galit na galit namang humingi ng paliwanag si Hasip Bowl. Namumula pa ang mukha nito habang iniisip kung ano ang maaaring ginawa sa kanya ni UGT. Bagamat maliit ang pangangatawan nito ay paulit-ulit nitong ipinagmamalaking isa siyang superhuman. Sa tabi naman ay napapailing na lamang si Yurim sa walang katapusang drama. Ngunit maya-maya ay may napansin si UGT. Ayon sa system, umabot na sa 10% ang naipong malas sa katawan ni Hasip Bowl. Kasabay noon ay nagpakita ang eternal clock ng panibagong impormasyon. Nakumpirma nitong naapektuhan na ng psychic corruption ang isip ng babae. Dahil doon ay naging marahas at hindi matatag ang personalidad nito. Doon naunawaan ni UGT ang tunay na epekto ng direktang pagkakalantad sa malas. Bigla namang sumugod si Hasip Bowl. Nakabalot sa gininto ang aura ang katawan nito habang iwinawasiwas ang basag na bote. Iminungkahi ni Yurim na patulugin na lamang muna ang babae bago pa ito makasakit ng iba. Ngunit agad na nagbabala si UGT. Huwag daw itong papatayin. Kasunod noon ay muli na namang sumugod si Hasip Bowl habang sumisigaw sa galit. Ngunit sa isang kisap mata ay hinawakan ni Yurim ang palso nito. Isang malinis na throw lamang ang ginawa nito. Diretsyong bumagsak si Hasip Bowl sa sahig at nawala ng malay. Mayabang namang ipinagmalaki ni Yurim ang perpektong galaw na iyon. Ngunit iba ang napansin ni UGT. Nadulas muli ang damit ni Hasip Bowl habang bumabagsak ito. Nagulat si Yurim at agad itong tinakpan gamit ang jacket. Habang ginagawa iyon ay hindi rin ito napigil ang sermonan ang kawawang babae. Maya-maya ay inutusan naman ni Yurim ang janitor na linisin ang mga basag na salamin. Ngunit sa pagkakataong iyon ay malamig na tumanggi ang janitor. Natigilan sina Yurim, UGT at maging si Gio. Hindi nila inaasahang susuway ito. Mariing sinabi ng janitor na ang tungkulin niya ay protektahan si Yubam at hindi maglinis ng sahig. Kasabay noon ay nagsimulang lumabas ang kulay ubing usok mula sa baluti nito. Biglang sumabog ang psychic contamination. Galit na galit itong sumigaw na ibalik agad ni UGT ang espada.
Dahil doon ay napanginig si Yurim. Maging si Gio ay napayakap ng mahigpit habang ramdam ang nakakakilabot na killing intent na nagmumula sa bakal na baluti. Napansin ni UGT na unti-unting nagiging katulad ni Hasit Bowl ang kalagayan ng janitor. Lalong tumalim ang tingin niya nang makitang kumikislap ang mga mata ng bakal na baluti habang tila tuluyan nang nawawala sa katinuan. Agad niyang naalala na noong labanan ay tinamaan din ito ng alon ng malas. Maya-maya ay bumalat ang makapal na itim na enerhiya sa buong katawan ng janitor at naging parang mabangis na halimaw ito. Mabilis namang inilayo ni UGT si Gio at naghanda para pigilan ang nagwawalang baluti. Kasabay nito ay humawak ng mop ang janitor at itinuring iyon na parang tunay na sandata. Lalong kumapal ang kulay ubing usok habang sumugod ito ng napakabilis. Ngunit sa isang iglap ay kumilos si UGT. Isang eksaktong hampas lamang ang pinakawalan nito. Kasunod noon ay umalangaw ang malakas na kalabog. Diretsyong bumagsak sa sahig ang higanteng baluti sa harap ni Yurim at Gio. Gamulong pa ang helmet nito at tuluyang nalantad ang walang lamang loob ng bakal na katawan. Doon niya naunawaan na parehong naapektuhan ng malas sina Hasit Bowl at ang janitor. Habang nakahandusay ang dalawa sa sahig ay agad niyang tinanong si UGT kung ano ang susunod nilang gagawin. Malinaw namang hindi nila maaaring dalhin ang mga ito sa ospital. Sa halip na sumagot ay biglang nagtanong si UGT kung naubos na ba ni Yurim ang alak na nakatago sa bahay. Bago pa makareklamo ang babae ay iwinagayway niya ang kamay. Agad na bumukas ang isang kulay ubing portal sa harapan nila. Ayon kay UGT, dadalhin niya ang mga ito sa lugar na makakatulong upang maalis ang epekto ng psychic contamination. Makalipas ang ilang sandali ay dumating sila sa underground maze. Isa itong napakalawak na lugar na puno ng sinaunang batong istruktura. Napatingin sa paligid si Yurim habang halatang namamangha. Para kay UGT ay isa lamang itong lihim na tagwan. Ngunit para sa kanya ay para itong napakalaking kulungan sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad sila ay napansin niya ang mahabang hanay ng mga bakal na selda. Sa likod ng ilan ay tila may mga aninong nakatago sa kadiliman. May isang pares pa ng pulang mata na nakatingin mula sa malayo na puno ng galit at sakit. Tahimik namang nagpatuloy si UGT. Ayon dito, hindi na katulad ng dati ang lugar na ito. Umalangaw ang kanilang mga yabag sa loob ng maze hanggang sa huminto sila sa isang metal na pinto. Nakaukit dito ang pangalang BM. Napayuko sina Yurim at Gio upang masilip kung sino ang nasa loob. Ramdam agad ni Yurim ang napakalakas na presensya sa likod ng pinto. Tahimik namang sinabi ni UGT na ang taong iyon ay ang second-ranked hunter sa buong mundo. Agad na natulala si Yurim sa narinig. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay inutusan na sila ni UGT na maghintay sa labas. Kahit paulit-ulit na makiusap si Yurim ay malamig nitong isinara ang pinto. Pagpasok niya sa loob ay agad niyang naramdaman ang mabigat na pressure mula sa kadiliman. Bigla namang sumugod ang isang napakalaking halimaw na braso na natatakpan ng mga halaman. Ngunit mabilis na hinugot ni UGT ang espada at sinalag ang pag-atake. Nagliyab ang mga spark sa banggaan ng dalawang puwersa. Sa gitna ng madilim na laboratorio ay may lalaking nakasuot ng puting coat na tahimik na umiinom. Para bang walang nangyayari sa paligid. Ito si BM, ang second-ranked hunter sa mundo at isa sa mga unang returnees. Napangiti ito habang ibinababa ang bote. Ayon dito, hindi niya kailanman inimbitahan si UGT bilang bisita. Samantala, sa isang ordinaryong silid-aralan sa ibang lugar ay nagpapatuloy ang lecture ng guro. Ngunit may isang estudyanteng walang pakialam sa leksyon. Tahimik lamang itong nagdodrawing ng mga dragon at ahas sa kanyang kwaderno. Ang batang iyon ay si Arendot. Nakasandal ito sa kamay habang tila malayo ang iniisip. Biglang kumislap ang kanyang mga mata sa likod ng salamin. Kasabay noon ay tila bumalik ang alaala sa isang pangyayaring naganap 40 taon na ang nakalipas. Ito ang panahon ng Great Babylon Disappearance. Libu-libong batang may kakaibang kakayahan ang bigla na lamang naglaho sa buong mundo. Kahit pa magpadala ng hukbo ang iba't ibang bansa ay wala silang natagpuan. Lumipas ang 15 taon ngunit hindi pa rin nakita ang mga nawawalang bata. Hanggang sa isang araw ay may isang lalaki na bumalik mula sa ibang mundo sa gitna ng kidlat. Ang lalaking iyon ay si Aaron, na mas kilala ngayon bilang BM. Sa kasalukuyan ay hawak niya ang ikalawang pwesto sa pandaigdigang superhuman rankings.
Sa loob ng laboratorio ay napabuntong hininga si BM habang umiinom. Nagrereklamo pa ito na pinugutan ni Eugene ang paborito niyang chimera sa mismong laboratorio. Ngunit walang pakialam si UGT. Ayon dito, maaari namang ikabit muli ang ulo kaya hindi iyon malaking problema. Diretsahan namang tinanong ni BM kung ano talaga ang sadya niya. Sinabi ni UGT na nais niyang hiramin ang inner chamber ng underground maze. Nagduda agad si BM. Hindi niya alam kung superhuman ba talaga si UGT o isa lamang ahente ng mga Fiend. Ngunit hindi na yun pinansin ni UGT. Kailangan lang daw niya ng lugar para gamutin ang kanyang mga kasama sa loob ng kalahating taon. Pagkarinig noon ay agad naglatag ng kondisyon si BM. 30 araw lamang daw ang kaya niyang ibigay. Napakunot noo si UGT dahil kulang iyon para sa kinakailangan niyang paggamot. Sinubukan pa niyang makipagnegosasyon at sinabing hindi naman siya dumating ng walang kapalit. Ngunit lalo lamang bumaba ang alok ni BM. Mula 30 ay naging 25, hanggang sa naging 20 araw na lamang. Mayabang pa nitong sinabi na wala ng anumang bagay sa mundong ito ang kailangan niya. Ayon dito, malaking pabor na nga ang pagbibigay ng 20 araw. Napasanggal si UGT. Pagkatapos ay malamig nitong sinabing manahimik na lamang si BM. Kasabay noon ay sumabog ang mabigat na killing intent sa buong laboratorio. Sa isang iglap ay winasak niya ang mamahaling kagamitan sa paligid. Nataranta agad si BM at galit na nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit walang pakialam si UGT. Malamig nitong sinabi na siya na ngayon ang makikipagtawaran. At kung magpapatuloy pa si BM sa pag-iinarte, baka maging 15 araw o 10 araw na lamang ang pag-uusapan nila. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.